Magandang umaga sa lahat. Ako si Binibining Cordova Jocelyn. At ngayon ay tatalakayin natin ang pagsasaliksik at pagsusuri ng kilalang bantog na tula ni Inigo Ed Regalado na ang Idudulog Kita. Bago ang lahat, narito ang ating layunin. Ang pamagat ng tula ay Idudulog Kita ni Inigo Ed Regalado at mula ito sa kanyang libro na Ang Damdamin, Mga Piling Tula. Ibig sabihin ng idudulog ay ilalapit. Sa madaling salita, ilalapit kita. Ang tulang ito ay nagpapahiwatig ng pagdulog sa kanyang pagmamahal sa kanyang minamahal. Narito ang halimbawa ng tulang Idudulog Kita. Idudulog kita, bakit baga tila wala kang tiwala sa pagsintang aking ibinabandila? Kung sa aking suyo'y di ka maniwala, sa mundo'y wala nang magiging dakila. Ang uhaw na puso'y tila sumisigaw na sa ligaya mo'y mangyaring hatian. Magpakantining ka at baka maligaw, ay di na mata mo ang kawalhatian. Di ko naman nais na agad idulot ang awa mong tila hanggang ngayoy tulog. At baka masabing para lang napulot, ngunit hinihingin iyong iimbulog. Kahit unti-unting iyang pahintulot, na mahalin kita hanggang sa idulog. Ngayon naman ay dumako tayo sa impormasyon tungkol sa tula. May akda, Inigo Ed Regalado. Petsa ng pagkakasulat noong 1941. Uri ng tula, liriko. At ang sukat nito ay, ang tulang Idudulog Kita ay hindi sumusunod sa isang pagkakapare-parehong sukat sa bawat taludtod. Walang isang pantig na pare-pareho ang bilang sa bawat linya. Sumakatuwid, hindi ito isang tula na may regular na sukat. Ito ay isang halimbawa ng malayang taludturan o free verse. At ang tema nito ay ang pagnanais na makamit ang pagmamahal at pagtatanggap. Ngayon naman ay dumako tayo sa tema at paksa ng tula. Una ay ang pagsususamo para sa tiwala sa pag-ibig. Ang pangunahing tema ng tula ay ang pagnanais ng makata na makamit ang tiwala ng kanyang minamahal. Sa kabila ng kanyang taos-pusong pagmamahal, tila may pag-aalinlangan ang kanyang minamahal na nagdudulot ng sakit at pagkabahala sa kanya. Halimbawa rito, bakit bagat tila wala kang tiwala sa pagsintang aking ibinabandila? Pangalawa naman ay ang pag-asa at paghihintay. Ipinapakita ng tula ang pag-asa ng pagmamahal na balang araw ay makamit niya ang kanyang ligaya at pagtanggap mula sa kanyang minamahal. Ang kanyang uhaw na puso ay patuloy na umaasa sa isang magandang kinabukasan sa kanilang relasyon. Halimbawa, ang uhaw na puso'y tila sumisigaw na sa ligaya mo'y mangyaring hatian. Pangatlo naman ay ang pagdama ng takot at pag-aalala. Sa tula, makikita ang takot ng makata na hindi makamit ang tunay na kaligayahan kasama ang kanyang minamahal. May pangamba siya sa kanyang damdamin ay maaring mapabayaan o hindi mapansin. Halimbawa rito, di ko naman nais na agad idulot ang awa mong tila hanggang ngayoy tulog. At ang pang-apat naman ay ang paghiling ng unti-unting pagtanggap. Ang tula ay naglalaman ng pagnanais ng makata na unti-unting makamit ang paghihintulot sa kanyang minamahal na magbigay ng pagmamahal. Ipinapakita nito ang kanyang pagnanais na mahalin ang kanyang minamahal ng may pag-unawa at pasensya. Halimbawa rito, ngunit hinihingin iyong iimbulog, kahit unti-unti iyang pahintulot. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangatlo, ang estruktura at estilo ng pagsulat. Ang tulang Idudulog Kita ay gumagamit ng isang simpleng, diretsyong estilo ng pagsulat na nagbibigay diin sa emosyon ng nagsasalita. Hindi ito gumagamit ng masalimuot na metapora o mahabang deskripsyon ng kalikasan. Ngunit sa halip ay nakatuon sa pagpapahayag ng kanyang damdamin gamit ang simpleng salita at imahe. Susunod ay ang direkta at emosyonal na pagpapahayag. Ang tula ay direkta sa pagpapahayag ng damdamin ng salita. Nagbibigay diin sa kanyang pagsususamo para sa pagmamahal at tiwala. Ang mga salitang ginagamit ay nagpapahiwatig ng matinding emosyon gaya ng uhaw na puso at sumisigaw.
na nagpapalakas ng damdaming ipinapahayag. Susunod naman ay ang paggamit ng mga simpleng imahe. Bagamat hindi ginagamit ng masalimuot na paglalarawan ng kalikasan, ang tula ay gumagamit ng simpleng mga imahe na madaling maunawaan at makaramdam ng mga mambabasa. Ang uhaw na puso, halimbawa, isang malinaw na imahe na nagpapakita ng matinding pagnanais ng nagsasalita para sa pagmamahal. Susunod ay ang paggamit ng mga rhetorical na tanong. Ang tula ay gumagamit ng rhetorical na tanong upang bigyang diin ang pag-aalinlangan ng minamahal at ang pagnanais ng nagsasalita na maunawaan. Ito ay nagpapalakas ng emosyon na epektibo ng tula. Susunod ay ang paggamit ng paulit-ulit na salita. Ang pag-uulit ng salita o parirala tulad ng idudulog ay nagbibigay diin sa pangunahing tema ng tula at nagbibigay ritmo at daloy sa pagbasa. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga tayutay sa tula. Una ay ang pagmamalabis o tinatawag nating hyperbole. Ang linya na kung sa aking suyo'y di ka maniwala, sa mundo'y wala nang magiging dakila, ay isang halimbawa ng pagmamalabis. Ito ay isang paglalaalang lakas ng damdamin na nagpapahiwatig ng matinding kahalagahan ng pag-ibig ng minamahal na pananaw ng nagsasalita. Hindi literal na nangangahulugang walang magiging dakila sa mundo kung hindi siya ay tatanggapin. Ngunit nagpapahiwatig ito ng matinding pagpapahalaga sa kanyang pagmamahal. Pangalawa ay ang pagwawangis o simile. Bagamat hindi direktang ginagamit ang mga salitang gaya ng o kagaya ng, ang paglalarawan ng uhaw na puso ay maaaring ituring na isang uri ng pagwawangis. Ang puso ay inihalin tulad sa isang uhaw na nilalang na nangangailangan ng pagmamahal upang mabusog. Ang paggamit ng sumisigaw ay nagpapalakas pa sa imaheng ito. Susunod ay ang pagsasatao o tinatawag nating personification. Wala namang direktang pagsasatao ng mga bagay sa tula. Ngunit ang uhaw na puso ay maaaring ituring bilang isang anyo nito. Ang puso ay binibigyan ng kakayahang sumigaw, isang katangian ng isang tao. Ikaapat ay ang talinhaga o tinatawag nating metaphor. Ang buong tula ay maaaring ituring na isang talinhaga para sa pagsususamo at pag-asa sa pag-ibig. Ang idudulog ay maaaring maging isang simbolo ng paglalaan ng sarili sa minamahal. At ang paghihintay ng pahintulot ay naglalarawan ng buong proseso ng paghahanap ng pagmamahal at pagtatanggap. Para sa susunod, ang mensahe at aral ng tula. Ang mensahe nito ay nakatuon sa personal na relasyon at damdamin. Gayunpaman, maaari pa ring makuha ang mga aral na may kaugnayan sa mga relasyon at pangkahalatan. Una, ang kahalagahan ng tiwala sa isang relasyon. Ang tula ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng tiwala sa pagtatagumpay sa isang relasyon. Ang pag-aalinlangan ng minamahal ay nagdudulot ng sakit at pagbabahala sa nagmamahal. Ang aral dito ay ang pagpapahalaga sa tiwala at pagiging bukas sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan. Halimbawa sa tula, bakit bagat tila wala kang tiwala sa pagsintang aking ibinabandila? Ang pag-aalinlangan ay humahadlang sa pag-unlad ng pagmamahal. Pangalawa naman ay ang pagtitiis at pag-asa sa pag-ibig. Ipinapakita ng tula ang kahalagahan ng pagtitiis at pag-asa sa paghahanap ng pagmamahal. Kahit na may pag-aalinlangan, ang nagmamahal ay patuloy na umaasa sa positibong resulta. Halimbawa sa tula, ngunit hinihingi iyong imbulog kahit unti-unti iyang pahintulot. Ang pagtitiis ay susi sa pagkamit ng ninanais. Pangatlo naman, ang pagpapahalaga sa taus-pusong damdamin. Ang tula ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa taus-pusong damdamin ng ibang tao. Ang pagtanggap at pag-unawa ay mahalaga sa pagbuo ng isang malusog na relasyon. Halimbawa sa tula, ang buong tula ay nagpapakita ng taus-pusong damdamin ng pagmamahal na nagnanais lamang ng pagtanggap. At para sa panghuling bilang, ay bilang 4, ang kahalagahan ng komunikasyon. Ang tula ay nagpapahiwatig ng kahalagahan, malinaw na komunikasyon sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan.
Ang pag-uusap at pagbabahagi ng damdamin ay nakakatulong sa pag-unawa at paglutas ng problema. Halimbawa sa tula, ang pagsususamo ng pagmamahal ay isang anyo ng komunikasyon, bagamat may pag-aalinlangan ang minamahal. Sa panghuling bahagi, ang konklusyon. Ang tulang idudulog kita ay isang maikli ngunit makahulugang pagpapahayag ng pagsususamo para sa pag-ibig at pagtanggap. Hindi ito isang malawak na paglalarawan ng kalikasan o isang epiko ng pagmamahal sa bayan, ngunit isang personal na emosyon ng pagsasalaysay ng pag-asa at pagtitiis ng isang nagmamahal. Ang pagiging simple ng tula ay nagbibigay diin sa lakas ng damdamin ng nagsasalita at ng direktang pagpapahayag ay nagbibigay ng malakas na koneksyon sa mga mambabasa. Ang aral na makukuha ay ang kahalagahan ng tiwala, pagtitiis at taus-pusong komunikasyon sa anumang relasyon, hindi lamang sa romantiko. Ang pag-asa at pagtitiis ay kahit na may pag-aalinlangan ay ang mahalagang katangian sa paghahanap ng pagmamahal at pagtatanggap. Ngayon ay natapos na ang ating talakayan at magkakaroon kayo ng isang gawain na kung saan bumuo ng tula na nagpapahiwatig ng pagmamahal.